grabe yung love ni Lord. Kasi pag alam ni Lord yung heart mo, hindi kanya hahayaan hanggat maaari, not unless tapos na si Lord sa'yo. So hanggat binubuhay ka ni Lord, hanggat, sabi ko noon dati, hanggat ginigising pala ako ni Lord, ay may purpose pa si Lord sa buhay ko. Dinala pa nga ako sa Qatar. At yun na po, dumating ako doon ng ganon. And then, wala akong trabaho. Ang misis ko, ang sahod niya, sakto lang. Sasabihin ko na sakto lang na para sa amin, makasurvive kami for a month. But naghahanap naman ako ng trabaho. Pero hindi po ganun kadali pag nasa abroad ka. Hindi yung, pag nasa abroad pala, madali lang maghanap na ako ng trabaho. Madali. Hindi po madali. Kasi maraming qualification, maraming kang competition, nag-apply ako, ang hinahanap nila yung may experience na doon. So, ano kaya mga avenue? Tapos, I'm not still certain sa future ko. Ang daming tanong, ano gagawin ko? But still, nandito na ako. Lord, paano ako magsimula? So, ang alam nyo, ang pinakamagandang simula is yung Matthew 6:33. Yan. Anong sabi sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness. 2,000 years ago, no, sinabi ito ni Jesus that this word is living and active. Pag ginawa mo ito, mararanasan mo siya, sabi niya, all these things will be added unto you. Kumunik ako dun sa family of God. Hindi lang pag-attend, but I commit myself. Alam niyo po, kinumit ko yung self ko na I seek first the kingdom. So, nag-commit ako dun sa church. Hindi nag-commit na para tumulong. Hindi. Umattend lang ako. Tapos sabi ko lang, Pastor, gusto kong tumulong sa maintenance. Tumutulong ako sa paghakot ng mga instruments kasi meron kaming locker doon para kunin yung mga instruments. Every day yon, every Friday. So kukunin namin yon para dalhin lahat ng sound system dadalhin dun sa hall. Kasi after nun, diligpitin kasi may susunod na service after 2 hours. So, ganun po yung ginawa ko. But then, dumating sa point po na hindi lang pala kami maging 2 na, maging 3 na kami. Pero wala pa rin akong trabaho. Kasi sa aking pag-connect sa family ni Lord, hindi lang po yung pag-maintenance, tapos nag-under ako ng discipleship sa class nila. Pero yung paggawa ko nun, gumagastos din kami kasi kailangan mag-Uber, walang metro, yung pinakamura doon, yung trend. Wala, kailangan mag-Uber, pabalik-balik, pero sige lang. Tapos dumating na yung time na magiging 3 na kami. Andun yung thought na prone tayo na mag-isip, paano gagawin? Ang gagawin namin? Paano tong bata? Although libre, mura lang, hindi naman libre, totally libre. Mura ang panganak doon. As in, parang libre na rin. Siguro na 95% babayaran nilang gobyerno, pero but still, paano mo i-sustain yung bata, yung gatas, yung ganto, yung ganyan, ganon. Tapos first na baby pa, so may mga peer kami, anong gagawin? Lord, paano namin ito halagaan? Ganto, ganyan. Ganto, ang daming negative thoughts na ini-inject ang world. So,